Alas 7:30 ng umaga. Kausapin natin si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Secretary, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Good morning. Opo, Secretary, ito po ang isa sa pinakamalaking balita ngayon, ang pagdedeklara ng gobyerno ng Food Security Emergency. Ito po ba'y effective immediately, as in now? Yes sir, effective kahapon yung rice emergency natin. Opo. Okay, at ito po kung ito po may bisa na kahapon mula nung inyong lagdaan, magkakabisa na rin po ba ngayon ang paglalabas ng mga NFA rice papunta po sa mga palengke natin? Sa ngayon, papunta, may mga request na mga ibang LGUs natin para dito sa bigas na to at ibang GOCCs, ano, at pag-roll out nito sa mga palengke, since pick up to from mga warehouses, so baka maging maramdaman to sa merkado, baka maybe by next week Monday maramdaman na siguro to. Oo, dahil may kompe, no? May hauling pa na tinatawag, by delivery, etc. Pero hindi po ba ito po ba diretso sa palengke? Pakiklaro nyo nga po 'yon, Secretary. Sige nga. Basically, ang sistema is ang other government organizations at let's say PNP, AFP, pati mga LGUs ang pwedeng bumili nito at yung Kadiwa. Of course, yung sa Kadiwa naman natin, nandiyan na yun at doon madadala na sa merkado yun within this week. Yung mga sinasabi ko LGU is kailangan na mag-order pa, pick up po ang sistema dito so pick upin pa nila to at dadalhin nila sa mga iba't ibang lugar ng kanilang mga cities at munisipyo. Yun nga po, sabi nga ho ng NFA, open na sila sa makikipag-MOA ng mga LGUs para LGU ang bibili, tapos dadalhin nila sa kanilang constituents para ibenta, Secretary, o para ipamigay? Ang intention is ibenta. Para ibenta sa murang halaga. Magkano po ang SRP nyo dyan? Yung nung unang iniisip namin is 38 SRP tsaka 36 SRP after a while, pero baka ibigay na namin kagad sa baka 35 SRP. 35? Oo. 35 SRP. So magkano hong kukunin ng LGU sa NFA yon? 33. 33. So may kita sila ng 3 piso. 2 piso. 2 piso. Pero gastos din yun. Gastos din yun. Secretary. Secretary, medyo napuputol po yung linya nyo. Ano po yun? Walang kikitain ang LGU. Paki-clarify nyo nga po yun. Yeah, parang base sa computation namin, halos walang kikitain ng LGU, maka-cover lang yung gastos ng logistics. Siyempre, kailangan mo ng tao para mag-man itong mga bootsman na to, kaya mga table na to para mag-distribute at magbenta. Okay. Meron po ba tayong limit sa pagbili ng isang LGU? Sa ngayon, linagyan namin ng allocation. Initial list kaming i-release today ng allocation per LGU na malapit sa mga warehouses ng NFA. So ngayon, hindi lahat ng LGU qualified or pwede dahil ang basehan namin ng which LGU sa makakakuha ng certain quantity of allocations depende kung nasaan yung warehouse ng NFA na puno. Kasi ang main intention natin is to flush this out nga. But basically, marami naman yung sa initial list, sa almost nationwide naman meron. So ano po, Secretary, ang epekto ng Food Security Emergency Declaration sa presyo ng commercial rice o ng imported rice na nasa mga palengke na ngayon? Simula sa araw na ito. Dapat bumaba din ang imported rice na nasa palengke dahil parang
lalaki yung supply ng bigas sa merkado at a lower price than the imported rice. So dapat makatulong din yun sa pagbaba or ng overall price ng bigas sa merkado. Hindi po kaya ito suggestion lang, Secretary, no? Hindi ba ang bibili sa inyo ay LGU? Hindi kaya dapat ang bigas nandun na rin sa palengke kung saan bumibili ang ating mga kababayan para natatanaw nung nagbebenta ng commercial rice na hindi sa atin bumibili Doon sa yung NFA rice ang binibili baka kailangan na nating magbaba ng presyo. Something like that, Secretary. Parang ganun na mangyayari dahil parang it's additional competition sa mga nagbebenta sa mga palengke. So if theoretically kung sa negosyo kung mas maraming naglalaban para pagbenta ng isang produkto dapat lahat ay sumabay sa laban ng pagbenta ng bigas. So dapat ma-depress ng konti ang presyo. Ang naisip nga po natin dito dahil sa dami ng bigas na binabanggit ng NFA na meron sila sa bodega, pwedeng i-flood ng NFA rice ang merkado, Secretary. Technically ganon, pero hindi yung allocation natin kasi monthly ang naka-allocate ngayon monthly is 30,000 tons out of the 300,000 tons. So parang kung tutusin, parang 10 months ito para maubos. But of course, depende na sa demand yan. Ang ina-expect namin, baka tumaas yung demand, mga 6 months maubos na to. Or 50,000 tons a month. Dahil po dito sa government, parang nakikita ko dito, Secretary, nag-intervene ang government through Declaration of Food Security para magkaroon ng kompetensya ang mga pribadong kumpanya na nagninegosyo sa bigas. Parang gano'n na nangyari. So kung ganito ho ang Apo. Go ahead po. Yeah, tama yun kasi dahil may extraordinary increase na nakita sa presyo ng bigas na kahit na binaba yung 15% na Tarif. Ang taripa to 15% Kaya nga po pero sa anong level po ninyo nakikita ang presyo ng bigas kapag ito ay nag-effect na? Magkano hong pinakamataas na mabibili ang bigas sa commercial rice sa mga palengke? Hindi naman immediately yan, pero tingin ko we should be able to break 50 by March. Ngayon kasi meron pa tayo nakikita sa merkado na MSRP natin 58. Sa imported rice meron mga 60 pesos na local rice. Ang hangad natin ay bumaba yung presyo by March 1 siguro ng 49 pesos. So break 50. So yun ang by March isang target natin. But from there, kung acceptable yung bigas at nagustuhan din ng mga consumer ang presyo, baka bumaba pa yan hanggang 45. Yung pinakamahal. Pero Secretary, ako po pwede kong sabihin na sa inyo, magugustuhan po namin yung bigas ng NFA pagka po 35 pesos na. wala na pong question doon. Sa totoo lang, maganda yung bigas ng NFA dahil sariwa ho yan, bagong bili ng mga yan. Ang pinaka-importante ang pinaka-importante para sa akin sa DA is kailangan namin talaga ma-flush out at ma-dispose yung mga stock sa warehouses na nabili. Dahil harvest season na ho at ayun din ang hinihingi ng mga farmers sa amin na mabakante yung mga warehouse para makabili. May pondo kami for 2025 sa NFA para makabili kami ng palay sa ating mga magsasaka na sa presyong 23 at least 23 pesos para may kumita din sila. Opo. Pero Secretary, nalaman nyo na po ba bakit hindi bumababa ang presyo? Ang baba ng presyo sa world market tapos nagbaba pa ng taripa ang sa imported rice, ang pamahalaan. Nagsakripisyo na ang gobyerno, hindi naman bumababa ang presyo sa market. Yun na nga, yung pagbaba ng tarifa from 35 to 15, dapat bumaba na ng 3 hanggang 5 piso sa merkado. Pero hindi nga nangyari dahil nakita ko na meron talagang profiteering sa retail side. Yun, profiteering. Yun ang talagang findings natin. At ako mismo umiikot kasama si Secretary Roque sa palengke halos linggo-linggo at napansin nga namin na
may mga mislabeling, may branding, parang nadideceive yung tao na sinasabing premium rice to, special rice to, fragrant rice to, pero na-justify ng mataas ang presyo, pero actually ordinary rice lang to na pinapasok galing Vietnam eh. Pero na-pinpoint nyo po ba kung merong ganitong klase ng price manipulation, na-pinpoint nyo po ba yung culprits dito, yung pong mga nasa likod nito, yung pong gumagawa nito? Secretary. Wala hong malaking, na-pinpoint namin na kung sinong gumagawa tomato, pero hindi ito yung malalaking importer, mostly sa retail side eh. Man sa palengke, tsaka ang hindi pa namin na pinpoint sino yung mga trader sa gitna eh na nagpapatong na malaki. And of course, yung pag-set ng MSRP, it is not a price ceiling, of course, it is a maximum suggested retail price. Doon pa lang naiipit na natin sila sa tamang margins lang. Although ngayon mataas pa yung MSRP, but by February 5 we will declare na 55 na lang yung MSRP from 58. Tapos February 15 we will declare 52 na lang yan. By March 1 49. We will declare 49 na lang dahil yan ang dapat yung presyo ng bigas na international world price na ngayon makarating na dito yan by February 15 to March 1 at yan na dapat yung presyo. Mababa na yun. So, nakita natin yung schedule doon sa mga nakikinig sa atin. Kaya nga Secretary, so ang nangyayari ngayon dahil sa declaration ng food security emergency, bigas na ng NFA ang ilalabas natin para magkaroon ng competition ng commercial rice, mapilitan silang ibaba. Hindi niya ba kino-consider yung government to government importation na ng rice, Secretary? Meron din tayo ngayon mga kausap ngayon, no, lalo na galing sa India. We're holding talks now with Pakistan. Then sa Vietnam din actually nakikipag-usap na yung ating dalawang GOCCs ng DA, which is Food Terminal Incorporated, tsaka yung Planters Products Incorporated. Oo. Mas mura ho yun. Malaking kamurahan. Hindi naman ganun kalaking kamura, pero consider baka mas mura ng 2 piso per kilo, 3 piso per kilo. Malaking bagay na yan. Oo. Saka kung gobyerno nga mismo, mas mabilis ang transaksyon. Wala nang profiteering at price manipulation doon, Secretary, dahil government to government na yan. Wala. Malinis yun. Walang corruption doon o ano doon dahil malinis yun. Saka deklarado lahat. Opo. Well, Secretary, yung pong salita kasing emergency, food security emergency, nagmamadali yun no? Talagang madaling-madali na ang ating mga kababayan na makakita ng murang bigas. Hindi po ba uubra? Total naman magkakaroon naman ng MOA ang LGU at iba pang government agency and NFA. Hindi po ba uubra na sa NFA na lang mismo bumili ang ating mga kababayan, lalo yung mga malalapit naman sa bodega? Magandang suggestion ho yun, pero sa ngayon nakatali pa yung kamay namin base sa batas Sa rice tarification law. Pero pag-aaralan na maganda kong suggestion yung binanggit nyo at honestly hindi ko naisip yun. Ngayon pagkatapos ng tawag natin pag-aaralan ko how to legally do this. Nanginayang po kasi ako, tingnan nyo lang yung hahanguin pa sa NFA warehouse, ililipat pa ng LGU, malamang maglilipatan pa ng sako yan, magre-repack pa yan, etc. Katakot-takot na gastos along the way. Samantalang pwede naman, kung ando naman sa NFA warehouse malapit, maglagay na lang ng tindahan ng NFA doon. Tsaka total emergency. Emergency naman Opo, Secretary. Sige sir, magandang suggestion ngayon at sa totoo nga hindi namin na pag-usapan yun dahil kami sa limitasyon ng batas, but pininitis namin paano na yung magagawa yan. Maganda yung suggestion nyo. Tama kayo dun Ang naiisip nyo na huwag kayong lumabag sa batas,
dahil do sa rice tarification law, pero dahil nga sa emergency, Urgent. palagay ko may urgency, pwede yan. Panghuli na lang, Secretary, yun hong contract farming, tuloy ho ba yun? Tuloy ho yun at kabalikat namin din ng National Irrigation, ang ating NFA at ang ating mga farmer co-ops. So mangyayari may certain portion ng NFA budget na ilalaan sa contract farming. Ang maganda ho dyan is bago pa magtanim ng farmer, alam na niya magkano makukuha niya. Yun. Hindi siya nagbabaka sakali kung ano ba yung kikitain niya, di ba? Totoo po yun. So, pati si Presidente aware dito sa ating programan to at fully supported naman. Kung Opo. successful tayo this year, then next year mas lalaki pa yung programa. Magkano po ngayon ang budget allocation? Sa ngayon, we're thinking about 4 billion. 4 billion? Okay. For 2025. Yes, sir. Yun, ayos pala, ayos no? pala. Sige po, at sa ibang pagkakataon, talakayin uli natin yan. Kami po kasi advocate ng contract farming ni Kumbachero kahit wala naman kaming farm. Gagawin nun natin yan at yung last year nagawa na ng NIA yan. Opo. Gillian at medyo successful naman kaya ngayon na-expand ho natin. Yes, Ayun, sir. very good. Opo, salamat po. Thank you, Secretary. Secretary. Magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo lahat, sa lahat na nakikinig. Thank you. Thank you.